Magandang hapon po muli sa bawat isa at salamat mga kapatid at nakasama namin kayo para pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang katapatan sa 15 years sa SGBCM or Saving Grace of Baptist Church of Malanday. Ngayon ay it's a privilege na makapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon sa isang servant ng ating Diyos. At actually, medyo lately lang na pagdesisyonan kung sino yung magpapakilala sa kanya. At ang naging deciding factor ay ako naman daw yung kachat. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat tayo kay Pastor at napaunlakan tayo na siya tanggapin yung pagiging speaker ngayong hapon sa ating 15 years anniversary. Actually, me personally, I was able to meet him a few times sa mga conferences na siya po ay speaker. So, siya talaga ay ginagamit mightily ng ating Panginoon. He has been in the ministry for more than 6 years at ngayon ay kanyang pinamumunuan at pinagpapastoran yung Emmaus Reform Baptist Church sa Cainta, Rizal. Siya po ay asawa ni Sister Sarah at ama naman ni Isha, yung baby doon, na karga-karga ni si Sarah. So, ihanda natin ang ating mga puso to preach us the message, a call to purity. May call on Pastor Joseph Mangas. Magandang hapon po sa inyong lahat at isang maligaya at maulang anibersaryo para po sa Sovereign Grace Baptist Church of Malanday. Kasama ko na po doon sa aking pagbati ang aming iglesia sa Emmaus Reform Baptist Church. Ilan po sa amin ay naririto rin ngayon. Isa pong pribilehiyo para sa akin na makapangaral sa inyo ng salita ng Panginoon, bagamat ngayon ko pa lamang po nakilala yung iglesia mismo, ngayon ko pa lamang nakita, pero nararamdaman at nararanasan natin yung fellowship sa Panginoon even as we were singing hymns just a little while ago. Salamat din sa mga ibang nagbigay ng espesyal na mga awitin. Nawa tayo ay pagpalain ng Panginoon sa ating sama-samang pagbubulay ng Kanyang salita sa hapon na ito. Iniimbitahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa bahagi na binasa na kanina sa Gospel of Matthew. We will be reading from chapter 5. Bagamat binasa na ito, tututukan natin yung isang talata doon sa verse 8 lamang. At nawa sa inyo pong anibersaryo ay mapalakas tayo ng salita ng Diyos upang patuloy na magsumikap sa ating pagpapakabanal sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas, na umaasa doon sa kanyang pangako that one day we shall see Him as He is. And that we shall be like Him. So Matthew chapter 5, I will be reading verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon sa ating pagbubulay. Aming dakilang Diyos at Ama sa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo na nagdiriwang kami ng okasyon na ito na kinikilala namin produkto ng iyong biyaya. Kapag merong na itatag na isang lokal na iglesia at nagpapatuloy sa ebanghelyo,
ito po ay patunay ng iyo pong napakayamang biyaya. Kaya po ang aming panalangin sa aming pagbubulay-bulay ay lalong sumagana pa ang iyong mga kahabagan habang kami ay nag-aabang na makarinig, Panginoon, muli mula sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami sa aming kahinaan at ikaw nawa ang maitanghal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ito pong ating binasa o yung binasa sa atin kanina na mas mahabang bahagi, sinisimulan nito, itong Beatitude, sinisimulan nito yung isa sa pinakakilala at masasabi natin na pinaka-iniibig na bahagi ng Biblia. Isa ito sa mga maraming nakakaalam, nakabasa na at gusto nila yung mga nabasa natin dito. Ang nabasa dito sa bahagi na ito ng Biblia. Ang tawag po dito ay Sermon on the Mount. And perhaps it is the greatest sermon that was ever preached because it was preached by the mouth of our Savior Himself. Ang Panginoong Jesus ang tagapangaral ng sermon na ito. And as I've said, isa ito sa pinaka-iniibig na bahagi sa Biblia. It has captivated the attention of many readers of the Bible, hindi lamang po sa mga mananampalataya, pati po sa mga hindi mananampalataya. Think for example of Gandhi, na sinabi niya na ang mga katuruan ni Jesus na nakalagay dito ay talagang napakaganda na mga ideals when it comes to morality, at kapag ito ay nailapat sa isang lipunan, mas magkakaroon tayo ng magandang uri ng lipunan. Imagine turning the other cheek in contrast to what we often want to do when kapag tayo ay sinampal, ang iniisip natin an eye for an eye, but Jesus taught His disciples here, turn the other cheek, go the extra mile. At sa iba, sinasabi nila, napakayaman, napakalalim, napakataas ng mga moral ideals na ibinibigay dito ng Panginoong Jesus. Pero mga kapatid, kailangan na maunawaan natin yung konteksto kung saan ito o kung paano ito binigay ng Panginoong Jesus, kung paano niya ito itinuro. He delivered this in the context of Christian discipleship. Ibig sabihin, ang gustong ipakita dito, ito ay pamumuhay na lumalarawan sa mga taong iniligtas ng Panginoong Jesus at nasa ilalim ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. And in fact, that is the main burden of the Gospel of Matthew. Yan po ang nilalaman ng ebanghelyo na ito ni Matthew. Ang gustong ipakita ni Matthew sa kanyang salaysay ng buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, gusto niyang ipakita na si Jesus sa kanyang pagdating, kanya nang dinadala. He is bringing into this world the fulfillment of the promised kingdom of God that has been promised ever since the Old Testament. Sa Lumang Tipan, mayroong pag-aabang yung mga tao ng Diyos, yung bayan ng Diyos doon sa darating na Mesaya, darating na hari mula sa lipi ni David na siyang magdadala ng ganap na paghahari ng Diyos sa kanyang bayang katipan, sa kanyang bayang iniligtas. And Matthew wants to show to his readers that has already arrived. Yung inaabangan na kaharian ng Diyos na darating, His redemptive kingdom, His saving kingdom, it has already arrived. And it has arrived not by political means, not by military conquest, but in the person of Jesus Christ, na siyang anak ng Diyos, bumaba dito sa lupa, namuhay ng perpekto bilang tao, bagamat siya ay Diyos, at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan, bumangon muli mula sa mga patay. And that is the burden of this gospel, this account of Jesus' life written by
one of his disciples, that is Matthew. Kaya napakahalaga na pag binabasa natin itong Sermon on the Mount, kasama yung binasa natin na tinatawag na Beatitudes, hindi natin ito dapat tignan na parang si Jesus, nagbibigay lang siya ng mga turo ng moralidad o moral ideals that everyone should aspire toward. Ang mensahe nito ay hindi ito ang mga katuruang moral ng Kristyanismo na itiduro ni Jesus, kaya dapat ito ang ating pagsikapan kahit sino ka, kahit Kristiyano ka o hindi, hindi iyon ang tinuturo dito. Jesus here is describing the very way of life of those who are in the kingdom. Yung mga nasa kaharian ng Diyos. Na nasa kaharian ng Diyos dahil sila ay tinubos ni Jesus. Dahil Panginoon nila si Jesus at tagapagligtas nila si Jesus. This is how they are described. This is the product of their life. Ito yung produkto ng biyaya, produkto ng kaharian ng Diyos kapag dumadating ito sa buhay ng isang taong iniligtas sa pamamagitan ng biyaya. So let us not look at this as though Jesus is just a mere moral teacher. He is a Savior. And what he describes here is the lifestyle of those people whom the Lord Jesus has saved. At yung pinakaunang bahagi dito, yung first major block ng instruction dito ng Panginoong Jesus, it contains His pronouncement of blessedness. Diba? Sunod-sunod yan. Blessed are those, are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. And even in verse 8 sa ating talata, blessed are the pure in heart. Jesus is pronouncing blessing. Jesus is declaring that they are blessed, those who are characterized by these traits na kanyang in-enumerate sa ating talata. Ibig sabihin, pinapakita dito na yung mga nagtataglay ng mga espiritual na katangian, mga panloob na katangian na ito, ay nagtataglay dahil sila ay nasa ilalim ng kaharian ng Diyos, sila ay pinagpala. They are blessed. This is what true blessing looks like. A person visited by the kingdom of God, transferred to become citizen of the kingdom of God through Christ, at nakikita ito, nahahayag ito sa kanilang panloob na katangian. At yun yung mga inilatag dyan ng Panginoong Jesus. And mga kapatid, alam niyo kung anong meron tayo sa mga talatang ito. We have here the Christian guide for true happiness. Tunay na kasiyahan. Tunay na kagalakan. Bakit? Hindi naman natin kailangan maalala lahat ng mga Greek words sa Bible, pero yung blessed, ang Greek po niyan ay makarios. And you can translate that, and it will still be a faithful translation as happy. Pwede mong tignan ito at basahin, happy are the poor in spirit. Happy are the pure in heart. Sinasabi dito ng Panginoong Jesus na ito ang tunay na taong masaya. Yung tao na ito ang larawan ng kanilang panloob na buhay dahil sila ay nasa loob ng kaharian ng Diyos. Now, kapag translate natin yan as happy o inunawa natin yung ibig sabihin ng blessed as happy, hindi ito nangangahulugan na shallow kind of happiness. Kagaya ng kapag meron kang may bagong Shopee na dumating, masaya ka. Hindi ganung mababaw lang na kasiyahan ang tinutukoy dito. But it is a state of inner peace that
comes from knowing that God's favor and grace is upon you. That God is on your side because of Jesus Christ. And that God has brought you into His kingdom. Yun po ang tinutukoy na kasayahan dito. Kaya very instructive ito sa atin bilang mga mananampalataya po, no? Kasi ipinapakita sa atin nito na pag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, ang iyong pinakamalalim na kasiyahan sa mundo ay hindi matatagpuan sa mga panlabas na bagay o mga panlabas na sitwasyon ng buhay, kung hindi sa puso na tinubos ng Panginoon. That is where our happiness lies. And the specific character that we will focus on sa hapon na ito is the one in verse 8. Happy are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Why? Because of its intrinsic joy. Ibig sabihin, kapag dalisay ang iyong puso, merong kasiyahan doon. But also for what God has promised to the pure in heart, that they shall see God. Blessed, happy are those who are pure in heart. Kaya mula dito, gusto kong ihatid sa inyo ang mensahe that the everlasting happiness of a Christian is found in the purity of heart. Yung yung pangwalang hanggang kasiyahan ng isang mananampalataya ay matatagpuan sa kadalisayan ng puso. And that is the message that we will expound this afternoon. Kaya sa punto pa lang na yan, makikita na natin that as Christians, we are countercultural. Hindi tayo sumasabay sa takbo ng mundo. Kasi ang sinasabi ng mundo, siguro mababasa nyo minsan sa mga feed sa inyong Facebook, kung gusto mong sumaya, sundan mo ang puso mo kung ano man ang gusto nitong habulin, at ang tinutukoy nila ay mga kalayawan at maraming pagkakataon kahit kasalanan. Hindi kailangan na maging dalisay ang iyong relasyon. Basta masaya ka. Diyan mo matatagpuan ang kaligayahan ng buhay. O kung ano pang mga bagay. But kaya sa sanlibutan, sa kaisipan ng mundo, yung kadalisayan ng puso, hindi yan kasama sa mga sangkap ng kasiyahan ng buhay. That is not part of the ingredient of their formula, of their recipe of how to live a happy life. Diba? Kabaliktaran pa nga ang iniisip nila eh. Kapag ako ay naging tunay na relihiyoso at magpakadalisay at magpakabanal, yan ay magdadala sa akin hindi sa kasiyahan, kung hindi sa pagiging miserable sa buhay. Purity for the world kills happiness. But that is not so. That is not the teaching of the Lord. Our Lord says, happy are the pure in heart. And it does not even say that they will become happy, but right now, if they are pure in heart by grace, they are happy. Kaya ito ay dapat nating pagbulayan. And the verse naturally divides into 2 points of reflection. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So dalawang bagay yung ating titignan. Una, tignan natin yung condition. The condition of gospel holiness. And then, yung pangako, the reward of everlasting happiness. Yan ang dalawang bagay na ating titignan sa talatang ito. Una, the condition of gospel holiness. Ano bang sinasabi dito ng Panginoong Hesus? Kapag tinutukoy niya yung pagiging dalisay ng puso. Blessed are the pure in heart. What does it mean? If my happiness consists
in having a pure heart, I want to know what it means to have a pure heart. And in the Gospel of Matthew, pag sinabing dalisay ang puso, it describes a person who is completely devoted to his God. And his devotion to God comes from the innermost of his being. Ibig sabihin, siya ay talagang merong pag-ibig sa Diyos, at yung pag-ibig na yon ay hindi panlabas lang, hindi relihiyon na nakikita lang ng tao, kung hindi yung kanyang pag-ibig sa Diyos ay nanggagaling sa pinakakaibuturan ng kanyang pagkatao. That is what it means to have a pure heart. Which means it is being contrasted, ihinahambing, isinasalungat doon sa isang tao na maaring relihiyoso sa panlabas. Pero yung kanyang panlabas na relihiyon ay hindi galing sa kanyang kaibuturan ng puso. So that is purity of heart. It means having a deep-seated devotion to God that comes from the innermost of our being. Yan kasi yung makikita natin doon, hindi lang dito sa specific na passage nating binabasa, but also when we look at the wider context of the Gospel of Matthew. The pure in heart is in sharp contrast to the religious leaders, the Jewish leaders, mostly the Pharisees, also the scribes and other Jewish religious leaders of the time, na palaging sinasabi ng Panginoong Jesus, tinuturo ng Panginoong Jesus, sa panlabas, sila ay relihiyoso at mukhang matuwid, pero sa kaibuturan ng kanilang puso, sila ay bulok. And that is the contrast. The pure in heart and those who are only externally and perhaps ceremonially pure, but are corrupt from within. Tingin tayo ng ilang mga talata sa Matthew para makita natin ito, para maintindihan natin talaga ito, anong ibig sabihin ng pure in heart. So look at Matthew chapter 12, verse 33 to 34. Dito ang pinapatukuyan ng Panginoong Jesus ay yung mga Pharisees. Kasi ang Panginoong Jesus, naghihimala siya. At yung kanyang paghihimala, sabi ng Panginoong Jesus, ay tanda na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Because Jesus is the one who can perform these miracles by the power of God. At sa kanyang paghihimala, yung mga religious leaders na hindi tinatanggap yung kanyang otoridad, tinatanggihan siya na siya nga talaga yung sinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas, ang tunay na Mesyas, sabi nila, kaya yan nakakapagpalayas ng demonyo, kasi ginagamit niya yung kapangyarihan ng demonyo. So there is that accusation that he can cast out demons by the power of Beelzebub, the prince of demons. Sabi ng mga religious leaders. Pero para sa Panginoong Jesus, kaya sila nakakapagsabi ng mga ganong insulto laban sa Panginoong Jesus, laban sa Kanya, dahil ang kanilang puso ay tumatanggi sa Kanya, dahil ang kanilang puso ay masama. And therefore, in verse 33, sabi dito ng Panginoong Jesus, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. And then kinausap niya itong mga religious leaders na ito, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? From out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, bagamat sila sa panlabas ay relihiyoso, pero yung kanilang puso ay masamang puno na nagbubunga sa kanilang pananalita ng masamang prutas, masamang bunga.
And therefore, we have here a contrast between what Jesus says, yung mga nasa loob ng kaharian ng Diyos, they are pure in heart and they are blessed. And these religious leaders, the Jewish leaders, who are externally righteous but from the inside, sila ay bulok. Hindi lang yan isang beses na ganyan ang pakitungo ng Panginoong Hesus sa kanila. Makikita ninyo sa Matthew chapter 15 verse 18 to 19, ang tinutukoy pa rin dito ay yung mga Pharisees na inoobserbahan nila yung mga disipulo ni Jesus at nakamiss sila ng isang mahalagang ritual, religious ritual ng paghuhugas. Religious cleansing bago sila kumain. Hindi hygiene ito kung hindi religious ceremony. At tinuro ng Panginoong Hesus na mayroong kabulagan sa mga religious leaders. Why? Sabi niya dito sa verse 18 to 19. Verse 17, simulan natin. Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is expelled? Basically, nagbibigay ng lecture ang Panginoong Hesus sa digestive system. Papasok, ipaprocess ng katawan, lalabas. Di ba? Pero sabi ng Panginoong Hesus, but what comes out of the mouth proceeds from the heart. And this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. These are what defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile anyone. Again, hindi po hygiene yan na maghugas po tayo ng kamay bago kumain, hindi dahil sa religious reason, pero para lang malinis. Pero ang sinasabi dito ni Jesus, hindi yung pumapasok sa katawan ang nagpaparumi, kung hindi yung lumalabas sa bibig. Dahil ito ay galing sa puso. And therefore, again, Jesus here contrasts those who are just externally religious, but from within, they are not truly devoted to God and are not truly set on obeying God in all things. Panlabas lang. Kaya nga, pagdating mo sa chapter 22, Matthew chapter 22, meron ditong kabaliktaran yung pronouncement ni Jesus sa mga disciples. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed, blessed, blessed. Ipinoproclaim ng Panginoong Hesus na pinagpala ang mga nalalarawan ng ganito. Yung mga nilista niya na katangian. Now, in chapter 22, kabaliktaran ng pronouncement niya sa mga religious leaders. Alam niyo po ba yon sa chapter 22? Woes. Woe to you. Ang ibig sabihin doon ay judgment, destruction, even curse. Woe, which is the opposite of blessed. Ang isang example, sinabi diyan sa verse 25. It should be chapter 23, sorry. Chapter 23, verse 25. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. So ngayon, naintindihan na siguro natin kung anong gustong sabihin ng Panginoong Hesus. Balikan natin yung sinabi niya sa Matthew 5, verse 8, at sinabi niya doon, blessed are the pure in heart. Ibig sabihin, ito yung tao who obeys that highest command which was given in the 10 Commandments, summarized as loving the Lord our God with all our hearts. Sa buong yung ating kabuuan ng pagkatao ay dapat umiibig sa Diyos. And this is set in contrast to those whose love for God
whose devotion to God is just external. Hindi umaabot sa puso. Just a modification of external behavior that doesn't get into the heart. And that is not being truly blessed. Therefore, matututunan natin dito yung aral that God's saving reign, yung paghahari ng Diyos kay Jesucristo ay sa pamamagitan ni Jesus, God's saving reign in Christ is manifest in a people who received by grace a righteousness that exceeds that of the Pharisees. Di ba sinabi rin yun ng Panginoong Jesus in the same Sermon on the Mount? Unless you exceed the righteousness of those Pharisees and those scribes, you cannot enter into the kingdom of heaven. And what Jesus means by that is simply this, that our righteousness must be from within. That we must not be clean just outside, but we must be cleansed from within. An inward purity, an inward righteousness. And that is where our true happiness lies. Because it really shows and it manifests in our lives that we are indeed part of the kingdom of God. Ngayon, dapat maging malinaw po sa atin na ang Panginoong Jesus, sa mga sinasabi niya dito, hindi siya nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng sariling pagpapakabanal. That should be clear. Jesus is not teaching that we can merit entrance into the kingdom of God if we would just do our best to clean ourselves from the inside. That is not what Jesus is teaching. Ang tinuturo dito ng Panginoong Jesus ay nagiging hayag kapag ang isang tao ay nasa kaharian talaga niya. Kapag ang isang tao ay tunay na miyembro ng kanyang kaharian at nasa ilalim ng kanyang pagliligtas at paghahari. Dahil nakikita ito sa kanilang sinserong pag-ibig sa Diyos. It shows that they had been transferred from the kingdom of darkness and they have been brought into the kingdom of light, the kingdom of God in Jesus Christ by the evidence of the purity of their heart. And it doesn't even mean perfection. Hindi ibig sabihin na sila ay ganap sa lahat ng bagay sa pagiging matuwid. Ang kahulugan lang nito ay hindi sila kagaya ng mga Pariseo at ng mga eskriba na panlabas lang ang relihiyon. Kung hindi ang kanilang relihiyon, ang kanilang debosyon sa Diyos ay galing sa pusong tunay na umiibig sa Panginoon. And therefore, it bears fruit in a deep-seated holiness of life. And this is the righteousness, brethren, that is produced by the grace of God. Biyaya lang ang makakalikha nito. Kagaya ng inyong iglesia, saving grace. Only saving grace can produce such a heart. Bakit? Diba sabi sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Lahat tayo, ang puso natin corrupt because of sin. We have fallen into that corruption that reaches to the deepest of our being, which means our heart. But by the grace of God, through the preaching of the gospel, mayroong mga hinahatak ang Diyos mula sa pagiging makasalanan, nililinis ang puso upang maging lingkod ng Diyos, upang maging bahagi ng kanyang kaharian. This is what Peter declared
sa Acts, di ba? Naligtas yung sambahayan ni Cornelius dahil sila ay nanampalataya kay Jesus na ipinangaral ni Pedro sa kanyang ebanghelyo. And they believed in Jesus Christ. And they were saved. Naligtas sila sa pamamagitan ng biyaya lamang. And then later, nung nagkaroon ng meeting yung Jerusalem Church kasama yung mga Antioch, yung church sa Antioch, pinag-usapan nila kung anong gagawin sa mga hentil. Hindi nila inaasahan na ikakabit na ang mga hentil sa iglesia, at pinag-iisipan nila kung dapat ba silang i-require na magpatuli, dapat ba sila na i-require na kumain ng mga pagkaing panghudyo lang. At sinasabi ni Pedro sa kanila na bahagi sila ng iglesia. Sila ay mga niligtas ng biyaya ng Diyos din. And this is the words of Peter in Acts 15 verse 9. Acts 15 verse 9. And he, that is God, reflecting dun sa kaligtasan ni Cornelius, sabi niya, and God made no distinction between us, Jews, and them, Gentiles, having cleansed their hearts by faith. So, sino daw yung naglilinis ng puso? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. And therefore, Jesus is not teaching salvation by works, salvation by purity. Jesus is saying that those who are truly in the kingdom of God, God has cleansed their hearts so that they could serve Him from a pure heart. Dalisay na puso, pusong binago ng biyaya, puso na dating bato na masuwayin sa Diyos at ayaw sa Diyos at hindi nagmamahal sa Diyos, pero puso na ginawang masunurin sa Diyos at pagmahal sa Diyos. So this is a heart purity that starts with grace, by faith. And brethren, it continues to be by grace through faith. Ibig sabihin, hindi natin dapat isipin na sa simula, sa biyaya, tapos sa pagpapatuloy, ako nang bahala. Wala. Kawawa tayo pag ganun, mga kapatid. It is grace through and through. That's why sabi ng writer sa Hebrews, in Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near with a true heart. Draw near to God with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ang tinutukoy doon ay yung bautismo at yung pagpapatuloy natin sa paglapit sa Diyos kahit mananampalataya na ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na naglinis ng ating puso by His blood. Therefore, this is a purity that never outgrow grace. Palaging sa biyaya ng Diyos. Isipin ninyo, halimbawa, mayroong isang mahirap na lalaki, hindi siya mayaman, talagang mahirap siya. Tapos meron siyang kaibigan na nakilala siya, mahirap siya, pero mahal siya nung kanyang kaibigan, kaya sabi sa kanya, alam ko na hindi ka pa nakaka-tour sa maraming mga bansa, i-sponsoran kita ng European cruise. Gusto niya yung European cruise. So in-sponsoran siya, binilan siya ng ticket in order that he could get on board doon sa isang magandang malaking barko at makakapaglibot siya sa mga iba't ibang bansa ng Europe by the generosity of a friend. Kaso nung nandun na siya sa barko, masaya siya, mahawak niya na yung ticket, sumakay siya ng barko, iniisip niya, hindi ko yata kaya, wala yata akong pambayad ng pagkain. Kaya ang ginawa niya, nagbaon lang siya ng mumurahing tinapay. At sa ilang araw na siya ay
naglilibot-libot sa Europe, kumukurot-kurot lang siya ng kanyang monay na binili sa panaderya bago siya umalis. Because he does not know that the friend who got him on board the ship also paid for him to eat from the best meal that is available during his travel. Kasama dun sa ticket niya, hindi lang yung para makasakay siya, kundi para mag-survive siya. Hindi lang mag-survive, kung hindi maging masagana siya sa pagkain habang siya ay naglilibot. Dapat ganun natin kilalanin ng Diyos. Hindi tayo, sa Ebanghelyo, hindi tayo dinala lang sa barko, tas bahala na tayo sa buhay Kristiyano. Mula sa simula hanggang sa wakas, tayo ay nananangan sa biyaya ng ating Panginoon. And therefore, as I call you to purity from this passage, be pure. And by that, ang panawagan is not to be pure by your own strength, but to strive for the holiness, for that holiness which feeds on the gospel, which feeds on the grace of God. Paano ba tayo dapat magpursige sa kadalisayan ng buhay at sa kadalisayan ng puso? Not by becoming Pharisees. Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag tayo maging kagaya nila. We need to exceed their righteousness. And what's wrong with the Pharisees is that they were relying on their own strength. Kaya nga pag nananalangin yung Pariseo, salamat hindi ako kagaya ng publikano na yon. Ako ang gumagawa para ako'y maging matuwid. That is not how we should pursue purity. We pursue purity by daily embracing the grace of God. Araw-araw, bumabalik tayo sa biyaya ng Diyos. Araw-araw, hindi lang nung tayo ay naunang naligtas sa simula ng ating kaligtasan, hindi lang doon, kundi araw-araw we turn to Christ in faith, believing that on His cross we have our forgiveness, believing that His righteousness is counted to us, so that even though we are sinners, we are already declared righteous before God. And from that, pinapanalangin natin sa Diyos na ibigay sa atin ang banal na Espiritu na patuloy na gumawa upang lumago tayo sa kadalisayan. Which means we rely on the grace of God. We never outgrow the gospel. Sabi nga ng isang mangangaral, si Jerry Bridges, we need to preach the gospel to ourselves every day. Yung gospel ay hindi pang evangelize natin lang sa mga hindi pa mananampalataya. Ito yung tinapay natin sa barko, sa paglalakbay. And that is how we pursue purity as Christians, as members of His kingdom. Si Martin Luther, di ba, sineselebrate natin sa Reformation, yung kanyang conversion was from thinking na pagka sinabi sa Bible na righteousness of God, ang tinutukoy ay yung righteousness na kailangan niyang ibigay sa Diyos para matimpi niya ang galit ng Diyos. Kaya palagi ang isip niya, galit sa akin ang Diyos. Galit sa akin ang Diyos. Galit sa akin ang Diyos. Ganun ang kaisipan niya. Hanggang matutunan niya yung katotohanan ng Ebanghelyo that righteousness in the gospel is not the righteousness that we give to God, but the righteousness that God gives to us in our justification and then in our sanctification also. Kaya kung meron pang hindi mananampalataya dito, nais kong tanungin, hindi ko po alam, hindi ko kilala lahat ng naririto, pero kung meron man, nananangan ka ba sa iyong sariling katwiran? Kung ikaw ay nag-iisip na makakapasok ako sa langit, tatanggapin ako ng Diyos dahil
sa aking sariling pagpapagal na maging mabuti at maging banal at maging dalisay, kaibigan, wala kang pinagkaiba sa Pariseo. And Jesus said to the Pharisees, "Woe to you." And the reason bakit niya yun sinabi is because they trust in their own righteousness. Kabaliktaran ng publikano na kinakabog yung kanyang puso at sinasabing, "Have mercy on me, a sinner." At siya raw, sabi ng Panginoong Jesus, ang umuwi na inaring ganap, ang umuwi na pinatawad. Alam mo, kaibigan, kung nasaan ka man ngayon, kung ano man, kung sino ka man, maaari kang umuwi na pinatawad. Maaari kang umuwi na inaring ganap. Maaari kang umuwi na merong nilinis at dinalisay na puso. Kung lalapit ka kay Jesus nang may pananalig, may pagkilala na siya lang ang makapagliligtas sa iyo at makapagdadala sa iyo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa ikalawang bahagi at mas maikling bahagi lang ito, tignan natin yung ikalawa na sinabi dito ng Panginoong Jesus. Blessed are the pure in heart. So that is the condition of gospel holiness. Holiness that is produced by grace. Now the promise. For they shall see God. Makikita nila ang Diyos. This is the reward of everlasting happiness. So the promised reward that Jesus attached to purity is that blessed sight, that happy vision of God. Makikita nila ang Diyos. Now, this is not an extrinsic reward. Anong ibig sabihin ng extrinsic reward? Kapag yung siguro may mga iba sa inyo na may anak na mas matatanda na, sasabihan nyo sila, maglinis ka ng kwarto, at titignan ko mamaya kapag malinis ang kwarto mo, pag malinis ang kwarto mo, bibigyan kita ng ice cream. Ang tawag doon ay extrinsic reward. Walang kinalaman yung paglilinis ng kwarto sa ice cream. Yung ice cream ay ibibigay mo para maglinis siya ng kwarto. That is not the promise here. Hindi ito extrinsic reward. Ito ay intrinsic reward. Halimbawa, pag nagugutom ka, ang gusto mo ay pagkain. Kapag kadalisay ang puso mo, ang pinakahinahangad nito ay makita ang Diyos. This is the state of this is the condition of a heart that is pure, that is purified by grace. Isang manifestasyon niyan, ang kanyang hangarin ay makita ang Diyos, makasama ang Diyos, makapiling ang Diyos. And therefore, that is the reward. Those who are pure in heart, they shall see God. Because that is what a pure heart longs for. Just as Jesus said, those who hunger and thirst for righteousness shall be filled. Yung reward may kinalaman doon sa condition. Because they are seeking, they are pure in heart, they want God, and therefore they will get God. Kapatid, tanungin mo nawa ang sarili mo sa hapon na ito. Is it God that you want most in life? Whether on earth or in heaven? Kasi kung hindi, ito ang reward ng Ebanghelyo. Ang reward ng Ebanghelyo ay hindi makatakas lang sa impyerno at makapunta sa langit kung saan masarap yung mga bunga ng puno. Ang reward ng Ebanghelyo para sa mga sasampalataya, ang kaloob ng Ebanghelyo ay ang Diyos mismo, which is our highest joy and deepest enjoyment. And therefore, the Lord promises that a pure in heart, those who are Christians, those who by grace have been, who have received a
righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees, they will find their everlasting happiness in that heavenly vision of God. We shall see God. Kaya isang patunay na meron tayong yung ating pagpapagal sa kabanalan, ito ay nagpapakita na tayo ay gutom sa Diyos. At yung gutom sa Diyos ay nagpapakita na meron tayong binagong puso. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito ang hinahangad ng mga taong iniligtas ng Diyos. Di ba si Moses, ano yung panalangin niya? Show me your glory. Show me your face. Gusto niya makita yung mukha ng Diyos. Ito rin yung panalangin ni Job sa lahat ng kanyang mga pagdurusa. Di ba? Alam natin yung pagdurusa ni Job. How he was afflicted by losses and by illnesses. Pero sinabi niya, in my flesh I shall see God. Ibig sabihin, kahit sa bigat ng kanyang pagdurusa, ang kanyang pinakamalalim na inaasam ay makita ang Diyos. And then you also have David in many of his psalms. Sinabi niya, in my flesh, the same words of Job in Psalm 17, in my flesh I shall see God. And then we come to the New Testament and it remains the same hope. Kaya ito yung hangarin ng mga mananampalataya, makita ang Diyos. And they strive for the holiness without which no one will see the Lord, as Hebrews 12 verse 14 has said. And one day, this promise will be fulfilled. Look at 1 John 3 verse 2 and the following. Sabi doon, 1 John 3 verse 2 and the following. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, when Jesus appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Parehas ng tinuturo ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, di ba? Yung mga merong pag-asa na makikita nila si Jesus at ang mukha ng Diyos kay Jesus, ngayon pa lang, dinadalisay na nila ang kanilang sarili, ang kanilang puso sa biyaya ng Panginoon. Because purity prepares us for that glorious sight. And ngayon, nakikita natin ang Diyos by faith. Nakikita natin si Jesus by faith. Di ba sinabi rin ni Pablo sa 2 Corinthians that we are transformed into the same image. How? By beholding the glory of Christ. But it is not a direct sight. It is by faith. Pero balang araw, ang ating pananampalataya ay ating makikita. And that is our hope. Kaya ang langit, mga kapatid, ay langit para sa mga mananampalataya. Dahil sa langit, makikita natin ang Diyos at makakasama natin ang Diyos. We shall see God. Whatever that means, we shall see God. We shall enjoy this vision. Kaya sa kasaysayan po ng mga Kristiyano, mula sa pasimula, ang ginagamit na salita dito sa ating pag-asa, yung blessed hope natin ay beatific vision. Our happy vision of God. Because this is what is promised for us. Kaya ang hamon sa atin,
bilang mga mananampalataya, huwag nating isipin na yung ating pagpapagal sa kabanalan ay isang malungkot na gawain. No, this is the happiest thing to be engaged in. The pursuit of purity, the pursuit of holiness under the gospel, within the gospel, because it prepares us for our everlasting joy and happiness, which is our heavenly hope. Yung ating makalangit na pag-asa. Maraming mga kagalakan yung darating na yung kaduluhan ng panahon. Merong reunion ng mga mahal natin sa buhay na mananampalataya, makikita natin sila doon. Wala nang sakit, wala nang kirot, wala nang luha. But the highest joy of heaven is the fulfillment of that promise of God in His covenant, that we shall be His people and He shall be our God. We shall be with Him. And therefore, ngayon pa lang sa buhay na ito, ihanda natin yung ating mga puso. We nurture a heart that truly longs for God. Kagaya nung inawit natin kanina, di ba? Yung makita natin si Jesus at maging kagaya niya tayo. At handa nating ipagpalit lahat ng kayamanan ng lupa for that. We nurture such a heart. Do you enjoy God now? Do you enjoy worshiping God together with His people? Do you enjoy God in the secrecy of your private life? I hope that we do. Kagaya ni Asaph, di ba, sa Psalm 73. He almost stumbled kasi tinitignan niya, bakit sa mundong ito, yung mga hindi matapat sa Diyos, those who are not godly, sila yung ba't sila yung pinagpapala ng mga kayamanan, while those who are devoted to God sincerely, minsan sila pa yung naghihirap. So he almost stumbled in Psalm 73. But at the middle of that psalm, Asaph said that he went into the sanctuary at dun siya nakaunawa. And what was it that he understood? Whom have I in heaven but you? And on earth, there is nothing that I desire besides you. Ibig sabihin, natutunan niya na anumang yaman yung mga natatanggap ng iba at anuman yung mga bagay na ipagkait sa akin sa mundong ito, ayos lang. Bakit? Because my highest portion, my highest good has been secured, and it is God. Ang Diyos ang aking yaman sa buhay na ito at magpasawalang hanggan. Yun po ang panawagan sa atin. Kaya alam siguro ninyo yung istorya ni Horatio Spafford, di ba? Namatayan siya ng 4 na anak na lumubog doon sa barko. At ito ay pagkatapos na siya ay mawalan ng kanyang mga kayamanan dahil sinunog sa Chicago Fire. Pero noong nandoon siya sa barko, sa mismong spot kung saan lumubog yung kanyang mga anak, sinulat niya yung hymn na yon. Yung it is well with my soul. At kasama doon sa lyrics ng kanyang kanta, siguro nararamdaman niya yung kirot, pero yung kanyang pananampalataya ay nagpapatuloy. At sinabi niya, O Lord, haste the day when my faith shall be sight. When my faith shall be sight. Now, we live by faith. We walk by faith and not by sight. But one day, our faith shall become sight. That's why blessed are the pure in heart, for they shall see God. They shall see Him
in Christ face to face. Kaya bilang isang iglesia, nawa kayo ay magpatuloy sa pagsisikap sa kadalisayan. And though the journey may be filled with many perils and hardships and afflictions, just remember that day by day, we are marching towards that blessed and happy vision of God. One day, we shall see our God. Let us pray. Our gracious God, we thank you for your promise for those who are in Christ, that one day we shall see you. We shall be welcomed into your presence, and we shall enjoy the security of dwelling together with you in that blessed paradise. At nawa yung pag-asa na ito, Panginoon, ang patuloy na magpalakas sa mga iglesia na naririto, sa mga mananampalataya na naririto, upang magpatuloy sa pagsisikap, sa katapatan, at sa kabanalan. And therefore, Father, we entrust ourselves to you. May you continue to bless us and bless these words that we have heard, and apply it to our lives by your grace and by the work of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen.